Ang mga nababasa nila ano bang real score between Barbie Imperial and Richard Gutierrez? Kasi parang madalas nakikita kayo in one picture, pero bakit hindi pa nila inaamin? Ang gusto ko lang sigurong i-clarify doon sa mga tao is that si Barbie walang kinalaman sa paghihiwalay namin ni Sarah. Hindi siya third party, hindi nag-overlap. Kasi maraming mga tao, yun nga, mga bashers na nagsasabi na siya ang dahilan. Wala siyang kinalaman. Nakilala ko si Barbie, matagal na kaming nagkahiwalay ng landas ni Sarah. Kapamilya actor na si Richard Gutierrez nagsalita na sa totoong kwento kina Barbie Imperial at dating asawa na si Sara Labate. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Matapos nga ang mahabang panahong pananahimik ng kapamilya aktor na si Richard Gutierrez, sa wakas ay humarap na ito sa kauna-unahang pagkakataon at isang one-on-one interview kay Eugene Diaz kung saan inilahad nito ang totoong kwento ukol sa nalilink ngayon na babae ng aktor na si Barbie Imperial, kung saan diritsahang pinaamin ni Eugene Diaz si Richard Gutierrez. So, syempre, pag pinag-uusapan ka, wala pa rin naman patid yan, Richard. Kasi nga, lalo na ngayon, ang mga nababasa nila ano bang real score between Barbie Imperial and Richard Gutierrez? Kasi parang madalas nakikita kayo in one picture, pero bakit hindi pa nila inaamin? Siguro for now, like gaya nga ng sabi mo, nakikita naman ng mga tao. Doon muna tayo sa what you see is what you get sa amin ni Barbie. Ang gusto ko lang sigurong i-clarify doon sa mga tao is that si Barbie walang kinalaman sa paghihiwalay namin ni Sarah. Hindi siya third party, hindi nag-overlap. Kasi maraming mga tao, yun nga, mga bashers na nagsasabi na siya ang dahilan. Wala siyang kinalaman. Nakilala ko si Barbie, matagal na kaming nagkahiwalay ng landas ni Sarah. So yun, gusto ko lang i-clarify. Siyempre kasi parang ang daming nagre-react sa kanya, ang daming nag-hate comment sa kanya. Correct. So siyempre, bilang lalaki. Kailangan ko siyang protektahan. Kailangan ko ring i-clarify yun. Di ba? Actually, first time ko magpapa-interview about this. First time ko magsasalita about this. Thank you, Charles. At dito lang, di ba? Oo. Hindi, kasi nga, syempre, magmumukha akong tanga pag, ba't naman hindi tinanong ni OG yan? Yun ang gusto naming malaman. So, yun. Salamat at naintindihan mo. At least malinaw na, Charles, na walang overlapping na naganap. Matagal na kayong nagkahiwalay ni Sarah. At kung ano man yung cause ng split up na nababasa namin, ano lang ang gusto mong linawin? Siguro yung tungkol sa amin ni Sarah, ayoko na rin pag-usapan yung mga nangyaring detalye kasi we are actually going through an annulment now. And both parties naman wants to move forward. Actually, at this point, nakapag-move forward na yung both parties. May equal time kami with our kids. Good. So parang nagko-co-parenting kami. And ang priority namin is to make sure that the kids, live a good life, na happy life. And of course, kung happy siya sa buhay niya at happy ako sa buhay ko, makikita ng mga bata yun. At ang importante sa amin ay yung mga bata. So, kung ano man yung dahilan, matagal na panahon na yun, nakapag-move on na kami pareho, 2025 na. So, kung magsimula yung taon ng maganda, peaceful at happy. So, yun, let's leave the past in the past. We're all trying to move forward. Sa patuloy nga ng ibinahagi ni Richard Gutierrez ay sinabi nito na walang katotohanan ang mga kumalat na chismis na third party o si Barbie Imperial ang dahilan sa hiwalayan ng dating asawa nito na si Sara Labate, na ang totoong nangyari ay matagal na silang naghiwalay ng dating asawa nito na si Sara Labate bago niya makilala si Barbie Imperial. Matapos nga ang maring pinabulaanan ng kapamilya star na si Richard Gutierrez na walang katotohanan na si Barbie Imperial ang dahilan ng pagkawasak ng relasyon nila ng dating asawa na si Sara Labate, ay naitanong ng batikang showbiz columnist na si
Eugene Diaz kay Richard Gutierrez kung ano ang kanyang nagustuhan kay Barbie Imperial. Anong nakaano sa'yo, Chard? Ano ang naka-attract sa'yo kay Barbie? Si Barbie kasi How do you describe? totoong tao. What you see is what you get talaga rin sa kanya. Mabuting tao, maalaga. Nakikita mo na genuine yung intentions niya, genuine yung pagkatao niya. Yung sa inyo, Chard, paano mo na-discover o paano mo nakilala si Barbie? Yung parang pinakilala lang kayo o nakita kayo sa isang bar? Kasi nagsimula yan dun sa Tipsy Pig. Oo. Sabi ko, ay, merong nagpipicture lang na ano kayo, magkausap kayo ni Barbie. So, doon ba nag-start yun? O may nagpakilala sa inyo? Doon nag-start yun actually nung nag-open yung Tipsy Pig sa Alabang. Naging partner din ako doon, tapos partner din siya. And then yun, lumabas kami doon, nag-meet kami doon, kumbaga doon kami pinagkakilala. Lumalabas kami dalawa, nandun kami, nag-hangout kami with good friends and other partners. And then doon namin nakilala ang isa't isa. And yun, masaya siyang kasama, enjoy kaming dalawa, and yun, doon na nagsimula. And I'm sure ikaw din, wini-wish mo rin yung your ex na kung magkakaroon man siya ng love life, okay lang dahil pareho kayong meron na. Yes, actually, nagsalita rin naman siya sa media na, she's single. And basta ako, ang wish ko lang sana maging masaya siya sa lahat ng nangyayari or desisyon niya. Kasi ako, moving forward, happy din ako. And yun naman ang importante din para sa amin kasi pag happy siya, makikita ng kids yun, maapektuhan yung kids nun. And ako din, pag happy ako, makikita ng kids. And yun naman ang importante sa amin siguro at this point is magkaroon kami ng magandang co-parenting for the kids. Nakikita mo yung mga post mo pagkasama mo kids mo. Doon mo mararamdaman kung gaano ka ka-close, kung gaano ka ka-hands-on sa mga bata. So, nakuha mo yung sa tatay mo? Yung gano'n? Siguro, sa dad ko na growing up, yun ang nagsasama sa amin ko saan-saan. And tuwing kasama ko yung dad ko, parang adventure, exciting. So, parang gano'n din yung ginagawa ko sa kids ko. I make sure na nag-enjoy sila. But at the same time, gusto ko rin silang lumaki na disiplinado, maayos, and may values. So, tinuturuan ko rin sila ng mga values in life, especially si Zion kasi 11 years old na siya. Bilis, no? And then, sinisimulan ko na rin sila mag-training ng martial arts. Ay, talaga? Simula sa boxing muna, and then basketball. So, ini-involve ko na rin sila sa sports. Magandang outlet din yan sa kanila. Sa dulo nga ng katanungan ni Eugene Diaz kay Richard Gutierrez ay naisingit ng batikang showbiz columnist kung ano ang reaksyon ng kanyang inang si Ada Derrama sa pinagdaan ng buhay pag-ibig ngayon ni Richard Gutierrez na talagang mapahanga ka sa dipinsa ni Richard Gutierrez sa kanyang ina. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Narito ang video. Buti hindi ko naririnig si Tita Ana yan. Meron ka bang pagrenda kay Tita Ana? Mami, okay na. Kilala naman natin ang nanay ko. Actually, yung mga kaibigan namin sa industriya at ang mga pamilya namin, kilala niyo ang nanay ko, totoong kaibigan niya. Masarap na kaibigan, masamang kaaway. Pagdating naman sa mga anak niya, yun nga, gaya na sabi mo, protective yan. So, siguro, lahat naman ng nanay na mahal ang anak nila, o protektahan ang anak nila. Ang nanay ko lang, minsan, yun nga, pag talagang inudyokan mo yan, lalaban yan. Diba? Oo. Bago lang siya sa social media, yung Facebook, ngayon lang naman, recently lang niya na-unlock diba? So, may nababasa siyang mga negative comments. Gusto niyang patulan. Lahat. Gusto niyang awayin. Tinan mo to, ganyan. Sabi ko, huwag mo nang pansinin yan. Marami dyan fake news, o nag-iimbento lang. Hindi, pero nandito ganyan. So, yun, kaming magkakapatid, nirerendahan namin siya na mag-react sa mga bagay na ganyan sa social media. Kasi marami dyan fake accounts, di ba? Gusto lang mag-react ka. Yun gusto nila mag-react ka. Panalo sila. Oo, sabi ko sa kanya. So, matagal na panahon namin siyang nirerendahan niya. Actually, naawa nga kami sa mom namin kasi nung pumutok yung issue tungkol sa hiwalayan namin, parang siya yung napagbintangan. Nakos. Oo, nakos. Di ba? Wala naman siyang
kinalaman doon. Nagulat na nga lang siya na nangyari yun. Oo, wala siyang ka-idea sa nangyari. Kasi hindi ka naman nagkukwento sa Hindi ako masyado nag-open up sa kanya. Kasi syempre may sariling buhay na rin ako. Mga problema man kami, hindi ko naman sinishare agad sa pamilya ko. So, medyo naano ako sa kanya, naawa rin ako sa kanya na parang siya pa yung napagbintangan ng mga tao. Wala naman talaga siyang kinalaman. And matagal na panahon ko siyang sinasabihan, huwag ka na mag-react. Until one day, nag-react din siya eventually na hindi ko alam din. Diba? Pero sumabog na kasi siya noon. Parang siguro, dami na talaga niyang nababasa sa social media, sa comments, pati mga kaibigan niya. Ganyan. So, yun, to a certain point talagang lalaban din siya. Pero it's only to protect her kids and protect herself. Hindi naman siya nangaaway ng tao na walang reason. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!